Salvador Villadea upang Le, makausap F. at makabisita Ano dyan ang hindi sa dating ano? Pangulo ang personal I. nurse Yan at eh, aide I. ni FPRRD ay Yan eh, 2 I. araw na bisa lamang. Hindi ba bigyan tama? Na mayroong Clemente. nakakawalan ang dating Pangulo oras na kailanganin nito. Ngayong araw ng Webes, March 13, Ano dyan? nakakabisita si Villadea sa ICC. Para sa mga biktima ng Duterte War on Pamilya ni Chico, dagdag balikan ang tagumpay ng pagsisilbi ng arestado ng law. Gaya ng iniisip ng iba, ay balikan ng crime against humanity bilang indirecto perpetrator sa mga sinasabing extrajudicial killings ng kanyang anti-drug war campaign. And in issuing the warrant, the judges have found reasonable grounds to believe that Mr. I. has Ano nagsisimula sa yung apple? Saan na nagsisimula? Anong letter? O, ano nagsisimula sa iguana? Saan nagsisimula? Anong letter? just the feedback we've already received. O, And ang many say India, that saan nagsisimula? international is not as strong as we I, want. di I ba? agree with that. But as I also repeat, Ano dyan yung nagsisimula sa, hindi nagsisimula sa letter I? is not as weak as some may think. Walang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema upang pigilan ang pag-aresto at pagsuko ng bansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Samantala, hiniling naman ng magkapatid na Mayor Baste at Kitty Duterte sa Korte Suprema na ibalik sa bansa ang kanilang ama. Ito ang report ni Dante Amento. Hindi kinatigan ng Supreme Court ang inyong dating Presidente Rodrigo Duterte na agarang maglabas ng temporary restraining order dahil sa pagpapatupad ng arrest warrant at pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Kabilang din sa petitioner si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa pinagsalita ng Garcia sa Attorney Camille Ting, matapos talakayin ang petisyon, mayorya ng mga maestrado ang bumoto na hindi sapat ang dahilan para maglabas na agad ng TRO. Sa halip ay binigyan ng 10 araw ang respondents tulad ng Executive Secretary Lucas Bersamin na sumagot sa petisyon at sa hinihiling na TRO. Samantala, naghain ng magkaiwalay na petition for habeas corpus ang magkapatid na Kitty at Davao City Mayor Baste Duterte sa Supreme Court kahapon na layong ilitaw at ibalik sa Pilipinas ang kanilang ama. Yun yung gusto namin mangyari. Utusan ng Supreme Court ang gobyerno na ilitaw si Pangulong Duterte dito mismo sa Supreme Court. Pagbibigay ng oras, pagbibigay ng petsa, dapat i-produce nila si Pangulong Duterte. Katwiran nila, hindi pwedeng pagbatayan ang ICC warrant upang ikulong ang dating presidente dahil wala ng jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Dagdag pa ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo, minadali ang paglipat kay Duterte sa poder ng ICC. Sa petisyon ni Mayor Baste, sinabi nito na kahit pa sa ilalim ng complementarity principle ng ICC, hindi nito maaaring palitan ang jurisdiksyon ng Pilipinas sa paghawak sa isang kaso, liban na kung hindi kaya o walang interes ang kasalukuyang gobyerno na usigin ang dating Pangulo sa kinakaharap nitong kaso. Hindi rin anya tama ang pagsilbi ng samon sa kanyang ama, lalo na hindi ito nabigyan ng opisyal na pisikal na kopya ng arrest warrant at napagkaitan ng sapat na medical care, karapatan na mabisita at pinilit na bumiyahe na walang otoridad at paintulot. Sabi naman ng Supreme Court, ipinag-utos na ng Chief Justice Alexander Rismondo na magkaroon ng special raffle sa kaso at napunta na ang 2 petisyon sa isang member in charge sa maestrado para sa karampatang aksyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagan. Pinukirmaan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant na rin siya mula sa International Criminal Court o ICC. Ay basa mambabatas na aramdam siya ng betrayal to the max mula sa dating pag-uusap nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang detalye sa report ni Asher Canabanjo. Matapos ang ilang araw na pananahimik, nagparamdam na kahapon sa Senador Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng media sa kanya. Sinabi nito na hindi siya nagtatago at nasa Pilipinas pa rin siya. Paniwanag ng Senador na iniabala siya sa pangangampanya sa malayong lugar. Sinadya rin naman niyang patayin ang kanyang cellphone para makatutok sa pag-aasikaso ng kanilang petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng isa sa mga hinila na Temporary Restraining Order o TRO sa pagsisilbi ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa kanya at sa dating Pangulo. Kasama dapat si Senador De La Rosa sa grupo ni Duterte na nagtungo ng Hong Kong para sa isang pagtitipon ng tindipin laban. Ay hindi, madaling araw yung plan ko lamang, hindi ko na tinuloy dahil nagkaroon na nakaganda po ko ng info na may warrant na kami. Naging po nga, dalawa na kami ni Duterte may warrant. So sabi ko, hindi na ko tutuloy
Hindi rin matanggap ni Senador De La Rosa na sumunod lang ang pamahalaan sa pagpapasuko kay Duterte sa ICC dahil sa commitment ng bansa sa Interpol. Aniya, kaya-kaya namang tanggihan ito or mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahit na may kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at sa naturang International Criminal Police Organization. Ito yung atak pero dyan. Sir, last Tapos mo na ka. Sa ngayon, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na patuloy siyang lalabas para mangampanya at pamumuhay ng normal. Ngunit isasunod niya ang sarili kung isisindi na rin niya ang warrant of arrest mula sa ICC laban sa kanya. Tinitingnan rin ito na hingi ng tulong ni Senate President Francis Jesus Cordero para manguna siyang isurrender habang hinihintay ang desisyon sa petisyon ng Supreme Court. Asher Cadapan Jr., 20 News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Handang tumugon ang House Quadruple Committee sakaling maglabas ng sabina ang International Criminal Court o ICC. Kaugnay ng gagawing pag-release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cox. Maaaring magsumite ang House Quadruple Committee ng mga resulta ng pagsisiyasat sa war on drugs sa International Criminal Court sakaling maglabas ito ng sabina. Ayon kay House Assistant Majority Leader, ako Bicol Party List Representative Gilbert Balon, malabang ay ina-turn over ng komite sa ICC ang mga nakalap nitong dokumento at ebidensya mula sa ginawang investigasyon sa extrajudicial killings sa anti-drug war ng Duterte administration. So if the ICC, International Criminal Court, would issue subpoena for the Philippine Government or committee, will exercise its discretion. I guess if a compulsory process, for instance, a subpoena would be most likely the committee will follow. Naniniwala naman si House Deputy Majority Leader, Launang First District Representative Paulo Ortega, na ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo ay pagpapatibay sa findings ng House Quadcom. Kabilang sa rekomendasyon ng 4 House panel ang pagsampa ng kaso laban kay former President Duterte dahil sa crimes against humanity gusto niyang magiging kampanya kontra illegal na droga. Validation po yung hearing sa platform. Hindi naman po overnight itong sa ICC. As itong taon po, tinagal po ito, itong taon din po, pinag-aralan ito ng kaso. Samantala, may birthday wish naman ng isa pang House Leader sa paparating ng kaarawan dahil Duterte. We wish him the best of health. I think any willing person would want the former president whatever is in his mind and his heart right now, I hope that these things would be something that he would find peace in. Sa March 28 ay nakatakdang ipagdiwang ng dating punong Ejecutivo ang ika-80 kaarawan nito. Subalit pinangangabahan ng mga pamilya at mga taga-suporta na sa Netherlands ito magdiwang ng kaarawan kasi nabutan ng pag-aresto. Rosal Joseph, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sabigan. Serbisyo publiko ang aming pinangangabahan. Dali na nasa ka. Inihayag ng Presidential Communications Office na binigyan ng Travel Authority ng Office of the Presidency Vice President Sara Duterte ang kanyang patungo ng Netherlands. Samantala, binigyan rin ng House Secretary General na nagsuliti ng travel clearance. Si Davao City First District Congressman Paulo Duterte na sinasabi niya rin para sundan Ano daw yung pinag-order ka? Targa report ni Joanna. Pizza na,
Ano yung misdice niya? Office of the President and Ano? ni Vice President Sara Duterte para magtungo ng Oh, sa isang pahayag. Sinabi ng Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na orange. pinagkalooban ng permiso na bumiyahe si VP Sara Bakit daw yung begins letter O? Hanapin ka ng ano? Sakop O. nito ang kanyang pagbiyahe patungo ng Germany, France, Belgium at the Netherlands. Kahapon kinumpirma ng Office of the Vice President na umalis patungo Amsterdam si VP Sara bandang alas 7:40 ng umaga. Ito ay upang sinundan ng kanilang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inaresto at wala sa Berlin para humarap sa International Criminal Court. Kasunod ang kanyang pag-alis, kapansin-pansin din bigla ang pagpapalit ng sopal photo ng official social media account ni VP Sara na ibinahagi rin sa page ng Office of the Vice President. Nakikita dito ang pulang tayo kung saan kasulat ang katagang Rainbow PRRD na may platform energy. Kasama rin sa sinasabi ng patungo ng the Netherlands sa Davao City First District Representative Paulo Duterte. Kahapon, kinumpirma ng House Secretary General na nagsulite ng travel clearance ang kongresista. Octopus, umbrella, orange. Octopus. Just to say na the trip was approved by the House of Representatives. It's not unique. We do it also Egg, for other orange, insect. Samantala, bumuelta ang Malacanang sa pangalan ng Vice President Sara Duterte na isa umanong stage kidnapping ang nangyari sa kanyang anak na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mr. Castro, wala namang elemento ng kidnapping sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ano ka ba yung evidence na kidnapping? Pagkuha ng sakitan ng walang pagkaligan. Yung pinakasimple para sa taong bayan. Una po, paano ko magiging kidnapping? Primary bakit? Because issued by an authority, by the court. Kaya namin yung anti-release and rescue. Kaya sa aming sinigang, servisyo po ang aming pinahalagahan. Kinikilala pa rin ang Commission on Elections bilang kandidato sa pagka-alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahirapan naman para sa COMELEC na makanagot ang mga sakot sa unay vote buying ng isang political party sa Hong Kong. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Itinuturing pa rin ang Commission on Elections o COMELEC bilang kandidato sa pagka-alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit ito ay inaresto noong Martes at dinala patungong dahig sa the Netherlands. Ayon sa COMELEC, sakaling manalo ito sa eleksyon, maaari pa rin itong makaupo bilang city mayor. Yan ba ginagawa mo? Ito yung daming ano. Ganyan ba pinagagawa sa iyo, teacher? Bala ka dun. Dali lang na, tapusin mo na yan. Hindi naman ganyan pinagagawa. Kung hindi naman ito magampanan ng pagiging alkalde, maaari namang umalili bilang active mayor ang mananalong vice mayor. So, kunyari, nagawa nila lang at even though we is not fit. Although there may be people who find it difficult to take issue. I do not. But as far as... Yun, hindi ka natitigil ng ganyang style mo? advice, Hindi ka titigil? the advice would be... Kaya na mag-aaral niyan? Kaya There naman hindi mo naman inaayos. Bahala ka pagalitan ni teacher. Samantala, nahihirapan naman ang COMELEC na magsagawa ng investigasyon patungkol sa nangyari ng mundo mahigit sila sa Hong Kong noong mga kanyang isang political party. Ayon kay Commissioner Ernesto Maceda Jr., walang formal na nagrereklamo at hindi ito saklaw ng jurisdiction ng Pilipinas. Circle the picture whose name begins with Umbrella. Circle mo daw yung picture, Umbrella, undersheet, fighter. Bilugan mo daw yung book. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Undersheet, orange, Bagaimana nagpapatuloy na issue sa pagkain kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagsusulputan din ang iba't ibang saloobin
na nanggagamit. Sitan mo yung nagkasimula talaga yun. Ganito o yun. Eksperto na ay Balik yan kontrol sila. ng bawat isa ang emosyon pagdating sa usapin at kinalaman sa politika. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. May kanya-kanyang opinyon ng bawat isa sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas kaugnay ng pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte. Ngunit ayon sa isang foreign policy and security analyst, dapat pa rin tiyakin ng bawat Pilipino na ang mga pinapahayag na saloobin ay nananatiling alinsunod sa mga umiiral na batas sa bansa. I-check ang ating motion at kumbaga, meron tayong mga institution gaya ng Insadura na kung saan pwede natin dapat natin kung meron mag-legal dito may mga internet constitution para challenge yung nangyari. Ayon sa eksperto, kailangan isaalang-alang ng isa't isa ang pagiging mahinahon pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. Dapat rin aniyang palaging nasa konteksto ang mga inilalabas na saloobin, lalo na pagdating sa social media. Ay, motion ng ating mga kabayan na whether pro or confident ang nangyari. Pero yun na, sa kahit demokrasya, meron tayong mga opinion dito sa nangyari dito. Kaalinsabay nito, kailangan namang iprioridad ng pamahalaan ang pagpapanatili ng seguridad ng bansa. Sa ating law enforcement na panatilihin yung espasyo para sa ating mga kabayan na akibayan yung kanilang saloobin as long as hindi about sa gano'n. Marami pang maaaring mangyari kaugnay ng gagawing paglilitis ng International Criminal Court o ICC sa dating Pangulo sa mga susunod na araw. Kaya mahalagang maging maingat ang taong bayan sa pagpapahayag ng pananaw upang hindi na makadagdag pa sa tensyon. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Itinanggi ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na may koneksyon ito sa International Criminal Court o ICC. Ipinahayag din itong wala siya sa The Hague, Netherlands. Ang detalye ay ni Rosa Nico's live. O dating chairperson ng House Committee on Appropriations na bumiyahe siya sa labas ng Pilipinas kamakailan. Pero para ito sa isang scheduled personal meeting sa Rome noong March 12 at wala itong kinalaman sa International Criminal Court o ICC. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng mga kumakalat na maling impormasyon laban sa kanya na may kaugnayan umano ang kanyang o na may kaugnayan umano siya sa ICC. Ayon sa kongresista, wala siyang koneksyon sa ICC at wala din siya sa The Hague, Netherlands. Bago ito, una na itinagin ng kongresista na naging napagmamahal ng 219 Gulf Stream 6 G-150 aircraft. Ito ang aeroplanong ginamit para i-transport si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong arestuhin noong Martes, March 12 at dalhin patungong Hague, Netherlands. Sa visa ito ng arrest warrant ng ICC dahil sa kaso crimes against humanity. Umapela naman si Congressman Ko sa publiko na mag-ingat at i-verify ang kumakalat na impormasyon sa mga kinauukulang otoridad para maiwasan ang pagkalat ng misinformation. At naniniwala rin ito si Congressman Elizalde Co na may concerted effort laban sa kanya, gayon din sa House of Representatives at sa PBBM administration upang i-divert umano ang atensyon ng publiko sa mga kailangang issue na dapat pagtuunan ng pansin ng mga taong bayan. Balik sa iyo, Ata. Maraming salamat, Rosa Nico. Nakarating na sa kanila mga lapi ng Philippine Air Force pilot na si Major Jude Calapur kung saan ginawat na siya ang arrival honors sa 503rd Infantry Division. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doctolaro live. Grace, may plano na ba ang pamilya kung saan ibuburol ang mga labi na piloto? Yes, ang plano ng pamilya sa darating na March 15, 2025 ay nakatakdang dalhin sa Good Shepherd Memorial Park sa Tabuk, Kalinga ang labi na yumaong piloto. Sakay ito ng Black Hawk helicopters ng Philippine Air Force kasama ilang kaanak na marating na sa lalawigan ng Kalinga ang labi ni Philippine Air Force pilot na si Major Jude Calapur. Mula sa Tuguegarao City kung saan lumapag ang aeroplano DC, ang labi ni Calapur at itong
quarters ng 503rd Infantry Brigade. Dito binigyan ng arrival honors si Salanoy ng Philippine Air Force, Tactical Operations Group 2, 503rd Infantry Battalion at 5th Installation Management Battalion. Nauna nang nagsagawa ng meteorological service ang Kalinga Provincial Government bago ito idala sa kanyang tirahan sa Purokwan, Bulanao, Tagum City. Sa darating na March 15, 2025, nakatagdag dalhin ang kanyang mga labi sa Good Shepherd Memorial Park. Si Salanoy ay isa sa 2 piloto na sakay ng FA-50 fighter jet na napaulat na bumagsak noong ika-4 ng Marso kasama ang kanyang co-pilot na si First Lieutenant April Jack Dantula. Natagpo ang patay sa loob ng nasirang eroplano ang 2 piloto noong Marso 5 sa Mount Kalatungan Outlet sa Barangay Miralo sa Pagitan na hangganan ng pangasukan at palakad sa Bukidnon. Dahil sa ulat, mabibigay tayo ng aerial support ang dalawa sa mga tindahan na nakikipaglaban sa mga miyembro ng New People's Army sa Bukidnon. Ang 33 taong gulang na si Major Salanoy ay miyembro ng 13th Military Academy Tiklat Lima Class of 2014. Nagsigita sa Philippine Air Force ng higit isang dekada kung saan nagpakita siya ng kapangitanging tapang sa pagtanggap ng mga kritikal na misyon sa katulang ng kanyang karera. At yan muna ang balita mula dito sa Bago City sa Ella. Maraming salamat, Grace Dr. Lara. Hindi pinagduduan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 159 ang hiling ng Apollo Figuloy na sumandaling na lamang sa house arrest habang nililitis ng korte sa mga kasong isinampa sa kanya. Isinanilang ng Figuloy ang kalagayan ng kanyang kalusugan at bilang humanitarian consideration para sa ilalim o para isa-ilalim sa house arrest na pwedeng sa Garden of Freedom Restored sa Davao City o sa Figurative City Town sa Union sa Pictures Quezon City at sa Tagaytay City. Dito naman ang prosecution dahil sa medical intervention na Nahihirapan ang Land Transportation Consulting Regulatory Board o RTFR ginagawa ang hinihingi ng dagdag pagsakot sa bill. Ayon kay RTFR Secretary Joaquin Aguati, bago ang presyo ng mga produktong petrolyo, kaya hindi nila matukoy kung magkano ang dapat na fuel increase. Hindi rin sila mag-condition ng justification nila. Bumababa yung presyo na lang. Ano magiging ibon lang nila ang justify Samantala, ang nagkakla na rin magbigay ng fuel subsidy at LTFRB sa mga qualified level group operator sa susunod na 2 linggo. Inaasahang magagamit na ng publiko simula mamayang hapon ang bagong gawang North EDSA Station ng EDSA Carousel. Ang disenyo ng bagong istasyon ang pagkakayahan ng passport sa gagawing rehabilitasyon. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez. Asan na remote? Wala na. Gayo. JP, ano yung special feature ng stasyon para Nunod yung remote. yan yung gagawing tularan o model ng iba pang busway station? Aga, yung disenyo kasi nitong North EDSA Station ay mas moderno kumpara doon sa mga footbridge na nakakonekta sa kasalukuyan mga istasyon ng EDSA Crossway. At ito ay mayroong mga escalator at elevator na magagamit din ng mga commuter. Kaninang tanghali nga, inabutan natin yung mga utility personnel na inihahanda na ito nga bubuksan EDSA North EDSA Station ng EDSA Carousel. Yung struktura ng concourse ay buo na pati yung busway station at nakahanda ng magamit ng publiko. Mamayang alauna ng hapon, official nang isasagawa ang grand opening itong North Concourse. Ito yung magiging bagong istasyon ng EDSA Carousel na nakakonekta sa mall. Meron itong mga escalator at mga elevator para sa mas madaling pag-akyat at pagbaba ng mga pasahero. Inaandahan nga na kapag napakinayaan ito mamaya, ay agad na rin magbababa at magsasakay ng mga pasahero ang mga bus. Nakita natin na mayroon na itong mga operational na timer at nakakabit na din ang mga signage
Nauna nang sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ito yung disenyo na kanilang paggagayahan sa iba pang mga istasyon ng EDSA Carousel kapag nagpagawa na ng rehabilitasyon. Yung istasyon na ito ay donasyon lamang ng private sector at wala nilang ginastos ang gobyerno dito. Mamaya pangunahan ni DOTR Secretary Vince Dizon ang inaugurasyon at mga kinatawan ng private sector at inaasahan natin makakakuha naman ng update sa planong privatization ng EDSA busway. Sa ngayon, inaasahan na lang natin aga na magsimula yung grand opening nito mamaya alam na ng hapon. Yan muna ang ating latest live. Maraming salamat, Jason Nunez. Hindi pa rin natiwas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCC kung maliliwasan ang brownout na itakinig. Bagaman sinabi ng Department of Energy na walang inaasang yellow o red alert. Sa mga susunod na buwan, binigyan ng NGCP na maaaring maapektuhan ito ng mga hindi planadong power plant outage. Kadatos ng NGCP, tanging mahigit 1,000 megawatts pa lang sa inasang 5,600 megawatts na karagdagang kapasidad sa Luzon ang naibibigay habang wala kang dagdag sa Visayas at Mindanao. Papasok na ang tag-init at patuloy na nakapagtala ang Bureau of Fire Protection sa mga insidente ng sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit, ano nga ba ang mga dapat tandaan upang maiwasang magkasunog sa ating mga tahanan? At ako na, Luzelle na masunugan. Yan ang palasak na kasabihan. Dahil talaga nga namang nalalanot ang lahat ng pinaghirapang itundan kapag nilaman ng apoy at minsan ay may natutulis pang buhay. Umaga ito February 25 nang sumiklab ang sunog sa Castañeda Street sa barangay UP Campus, Quezon City.